Gising sa umaga kahit na antok pangako, kailangan maghanda para pumasok sa trabaho. Sinday ng sigarilyo habang may kapeng barako. Eto aking almusal na araw-araw kong kasalo. Kailangan kong pumasok kahit mayroong trangkaso. Pag di kasi pumasok malaki ang iyong atraso. Sa nagbibigay ng sweldo kung tawagin natin amo, kailangan doble kayod para amo ay maamo. Sa sobra mong trabaho parang ang sama-sama mo. Sa iyong anak na di mo na laging maasikaso, kailangan yung buksan ang isipan na sarado. Sa buhay minsan talo at hindi laging panalo. Wala kang aasahan, walang mamamalato. Pag di ka nagtrabaho, buhay mo ay lalalato. Kahit pagod ka na, ang sinasabi mo wala to. Mahirap ang mabuhay, anong magagawa ko? Kailangang magtrabaho upang mabuhay sa mundo. Kung di ka Shoutout guys, andito po kami sa aming service. Papunta na kami ng aming kampo. Tapos na po mag-file ng barcode yung dalawa lang kasama ko. Bali, ang barcode po na tinatawag sa embassy ay 6 na buwan kang maghintay. Sa 6 na buwan po na yun ay kailangan mabigyan ka ng exit visa para ikay makauwi sa loob ng 6 na buwan. Pero sa lagay po ng aming kaso nito ni Francis, 2 buwan pa lang kami nakapag-file mula nung November. Kaya mayroon pa kaming natitirang 4 na buwan bago kami makauwi ng Pilipinas. Kaya yun po ang ini-follow up namin sa embassy kung paano po ang sistema para kami makauwi. Ang sabi po sa amin ng embassy ay sabi po ay 2 months ang kanilang implementation ng barcode at bibigyan kami ng exit visa. Yun po ang sabi sa amin. Kami po ay naka 2 buwan na naghihintay pero hindi pa po dumating ang aming barcode kasi may palugit pa pong 4 na buwan para mabigyan kami ng visa. Ang kaso lang po ay yung aming kiniklaim na pera sa aming company hindi pa namin nakukuha. Kaya nag-aalala po kami na sana bago kami mabigyan ng barcode ng embassy ay makuha na namin ang aming kiniklaim na pera sa aming company, kasi tapos na po yung case namin na ipinaglalaban. May decision na po ng Department of Justice. Kaya sana po ay bago kami mabigyan ng barcode at mapauwi ng embassy ay makuha na namin ang aming perang kiniklaim sa company. Yun lang po guys, at pabalik na po kami ng aming kampo sa umagang mainit na po ngayon. Mainit na ang sikat ng araw. Sa umagang kay ganda. Yan po guys ang aking update sa inyo guys mga kaibigan. Bibigyan ko sa YouTube at Facebook. Nandito po kami ni Valencia OFW Vlog. Ayan sa kaliwa si Peter Riboldad, Scrum Cebu. Ayan. Yan po ang mga kasama ko na nag-file ng case. At saka ito pa si Francis. Oh. Yan si Francis. Ayan. Yan po na nag-file ng case. Kami po yung mga 6 na Pilipino na nag-file ng case na tapos na po yung kaso hindi pa namin claim yung pera. Grupo ng mga case boy. Yun lang po ang aming problema ngayon. Kaya hindi pa po kami makauwi ng Pilipinas dahil hinihintay pa po namin maklaim yung pera bago kami makauwi. Sana. Yun lang po aming ngayon guys, ina-update ko sa inyo guys. Kaya sa mga nagtataka kung bakit kami hindi pa nakakauwi, ang tagal-tagal na, yun nga po ang problema namin. Hindi kami makauwi ng Pilipinas dahil hindi pa nakiklaim ang aming kiniklaim na pera sa company. Hindi pa namin nakukuha. Yun, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang dito na po ang ating live video sa umaga ng Lunes. Ayan. Thank you for watching guys. Ating mga kaibigan dyan. Bye bye. Come back, be with me. I just wanna behold you. Time to say goodbye. Do you love again? Missing you, I'm missing you. Come to me again. Come on baby, let it go. Make me fine again. Love is you. Love is you, realize.
good afternoon guys. Andito na kami sa dumaan kami sa kainan ng restaurant. Inabot na kami ng tanghalian sa daan. Galing kami ng Polo Embassy. Ayan. Yung mga kasama ko nandito, order ng pagkain. Order ng pagkain sa restaurant. Papasok muna kami guys sa restaurant ng ng India. Ayan, order muna yung kasama ko ng pagkain, si Valencia. Order muna natin ng pagkain. Pero si Francis ang nagpabili, hindi ako. Si Francis. Si Francis. Order ng pagkain guys. Kasi lang ako, kasama lang dito. Bali, ang order ng pagkain si Francis. Kaya makikikain lang tayo. Nandito tayo sa restaurant. Order ng lunch time. Si Valencia, Francis, yung kasama ko nag-file sa sa Polo Embassy. Dumaan kami dito at pauwi na kami ng aming camp. Dumaan kami dito dahil lunchtime na. Inabot kami ng tanghalian sa daan. Kaya kakain muna kami dito ng pananghalian. Setup ng kanilang kainan. Pag kumain ka dyan guys sa mga nito, nakalupagi ka lang. Yung mga ibang lahi. Yung makikita mo yan, mga nakaupo. Pwede kang umupo dyan, pwede kang kumain dito. May plastic lamang nilalagay dyan. Pinakang plato ba na malaki na plastic. Para yung kanin mo, uulam, itataktak na lang. Yan kanilang setup ng ng kanilang restaurant. Ayan. Pwede kang lumupagay dyan. Yung iba kasi kung umupo nakatingkayad, kumbaga sa salitang Tagalog sa amin, nakatingkayad. Kaya pwede kang umupo dyan. Sa mga gusto naman ng lamisa, yung ito, lamisa. Sa aming mga Christian, dito naman kami kakain. Sa lamisa na to. Bali, hintayin lang namin yung aming order guys. Ang ganda po ng kanilang restaurant. Ayan guys, kasama ko si Francis, si Valencia, ayan, Valencia FW Vlog, si Francis. Guys, Umorder kasi yung kasama ko dito ng pagkain dahil lunchtime na. Yung kasama ko pa isang si Titi, galing kami ng Embassy ngayong araw ng Lunes. Bali, ito si Valencia at saka yung isa si Titi, sinamahan namin sa Polo. Nag-file sila ng repatriation. Kasi gusto na lang umuwi pero may hinihintay pa kami kiniklaim, kaya ayun, sinamahan namin sila sa Polo. Nakapag-file na sila ng repatriation barcode. Yun, yung barcode ibig sabihin sila magpapawi sa amin pag nag-file ng barcode sa embassy. Yung embassy na bahalang mag-provide ng mga ticket, visa, kasi ang mga document namin ay hindi na naituloy ng aming company dahil nag-file na nga kami ng kaso sa company namin. Kaya ayun, nag-file na kami ng repatriation sa embassy. Ngayon guys ay kakain naman kami dito ng tanghalian dahil lunchtime na, kaya dumaan kami dito sa restaurant. Hinihintay lang natin yung order guys ng ating mga kasama. Ako isa rin pusa lang dito dahil wala naman akong ginawa sa embassy dahil nakapag-file na ako dati ron. Bali, naging sumama lang ako sa kanila. Yung aking file sa embassy, kumbaga waiting lang ako doon, waiting sa magiging resulta kung kailan malalabas yung visa ko. Yun, hintayin ko na lang guys kung kailan lalabas. Yan, kasama ko yan si Titi. Yan dalawang yan, nasinamahan ko sa Polo Embassy. Yan dalawang yan. Nag-file ngayong araw ng Lunes, January 20, sila nag-file. Ito naman si Francis, November 20 ang nag-file sa embassy. November 10 nakapag-file na siya, pero pinalo namin sa embassy
Guys, alam nyo guys, 2 months na siyang mahigit pero hindi pa nalabas yung resulta. Kaya ibig sabihin sa embassy pala guys, kapag nag-file ka ng repatriation or barcode, hindi ibig sabihin kara-kara ka makakauwi ka. Yun po sa kaalaman nyo guys, hindi pa nakakaalam. na lang kaya. Kapag nag-file po kayo sa embassy, inaabot po ng 6 months din ang matagal bago ka makauwi. Pag maya guys. At kapag nakabigyan ka po ng visa, kailangan sa loob ng 6 months po, kapag bibigyan ka ng visa ng embassy, kailangan may uwi mo na yon. Huwag ka na magpatagal-tagal dito sa Saudi. At hindi mo kailangang iubusin o ma-expired bago ka umuwi. Kailangan pag may visa ka na, iuwi mo na po yan. Yun po Hintayin muna ang namin, guys. informasyon na inahatid ko sa inyo guys kung sa mga Bukas muna kayo ng mga kamay nyo doon. complain sa embassy, ganun po ang sistema doon. 2 years, 2 months, ano nila yung duration ng inyong Guys, may salad. pag-apply ng ng iyong barcode. 2 buwan bago lumabas. Ngayon sa loob ng 2 buwan, kapag nabisaan ka na, magbigay ka naman ng 2 months, another 2 months. At sa 2 months na yun, kailangan may uwi mo na yun kapag may visa ka na. Ganun lang po guys ang aking update sa inyo guys. Sa araw ng Lunes na ito, dinito natin ang ating mga order. Yan mga ano pa lang ang dumating guys, yung order na pagkain wala pa. Ayan, hintayin po natin. Guys, ito na yung order ng kasama namin, oh. Yan, oh. Ito na, guys. Chicken, guys. Chicken. Ito na yun, guys. Tigigisang ganito kami, guys, ng pagkain. Oh. Ito na guys. Yan, tigigisa kami ganito. Ang order na ganito ay yung 18 real per order. Ngayon guys, kakain muna tayo. Kakain muna tayo ng tanghalian dito sa Bantang sa Taiwan. anong restaurant? Indian restaurant ba ito? Pakistani. Pakistani restaurant pala ito guys. Kakain muna tayo dito sa samahan nyo kami sa aming pagkain guys ngayong araw ng Lunes. Ayan, mukbangin natin to. Kita-kita. Kain na tayo. Ayan, mukbangin po natin to guys. Kain na tayo. Hindi ko na ito tatakta kasi para yung plato natin ay malaki. Kaya tayo guys. Ang gulay, kung gustong gulay, hindi ko mamayain. Kulay, tigil-tigisa tayo na. Kain po tayo guys ng tanghalian. Kasi inabot na kami ng tanghalian sa daan. Papunta kami pauwi na ng aming kampo sa Alcards. Oh. Wala dito ang ibang sauce namin yung kamatis. No? Yan na yun. Iba ang niya. Nasaan mo? Nasaan kamatis? Parang ice cream siya. Parang may gata. Wala pong sauce. Ha? Wala pong sauce. Wala. Ito lang ano. Ganito kalaki ang plato dito guys. Oh, napakalaki oh. Kaya pala nawala yung kutsara. Napakalaki guys ang plato. Kasi kumo malaking tao mo nandito sa Middle East. Sa atin to, pang ilang tao na ito. Dito, plato pa lang to. Ang lalaki ng manok. Kaya nga hindi ko maniwala na shit lang to. Lahat Hindi talaga to. Lahat yun eh. Hindi ko na alam eh. Binayaran mo na to. Baka sobrang. Balikan natin po rin. Nandito na eh. Sabi niya, this is city daw. Tama. Parang lalaki doon. Ano yan? Lahat yan. Kasi pag 1/4, ano lang. Maybe yata. Dahil tayo, kain. Lunch time sa Alcards Restaurant. Dito po ay Pakistani Restaurant.
Yung nasa 2 misa guys na ibang lahi, ano yun, mga driver ng trala. Nakausap na namin dito nasa kaliwa namin. Nag-stop over sila dito para kumain. Akin daw. Kaya na ka? Si Francis. Nag-follow up ng kanyang repatriation sa embassy pero wala pang resulta guys. Hindi pa lumalabas. Hindi pa na biro mag-file sa embassy ng repatriation guys. Talagang mag-intay ka ng 6 na buwan, pinakamatagal. Bago ma-approvean. Kita mo kayo. Okay na. Okay na. Yan, dalawa kong kasama Ayan mo yun. CD kuha pala dyan. Diba din kuha ka naman kayo nandun? Oo, sobra pa nga. Sobra pa nakuha. Ayan. Ay, thank you. Wow. Ano po? Ay, hindi kumakain kay Francis yan. Diesel. Ano yun? Makamit lang. Diesel. Ano pangalan niya? Franz? Kalamay. Hindi. Alwa. Maganda pa kumain dito. May ganyan pa. Kasi first time tayo dito eh. Ha? First time tayo. Kanin mo. Kaya para bumalik-balik. Gusto na ako sa kanin eh. Kanin? Kanin, Francis. Hindi, bawalin mo. Sigaw mo. Francis, kanin, baka gusto mo. Kaya kainin mo lang ng malapay, huwag mong pawalin. Hindi mahiya naman tayo. Rice bread. No. Dito ako mahina mainit ang ganito Ano yung kikalit? Kanin, Francis, gusto mo? Wala. Naman. Ikaw, Ted, kanin. Gas. Ayaw mo? Ted, kanin, Ted. Dami ba ito? Namukbang na namin yung aming pananghalian. Ayan. Ayan. Tapos na tayong kumain guys. Naiwan na lang si TD. Ayan. Siya lang naiwan kumain. Kasi napakalaki ng order na manok. Alright guys, tapos na tayong kumain guys. Ayan. Nakapag-lunch na tayo. Marami pang mga tira-tira ni Francis, pero busog na siya, guys. Busog-lusog guys dito sa Pakistani restaurant. Ted, kung siya, dami rin Ayan. yung guys. Sobrang busog ko guys kasi napakalaki ng order na manok na chicken. Sobrang busog ko. Hindi ko na naubos lahat guys. Dapat din sa manok pinalitan Ayan. din yan. Guys, thank you for watching. Salamat sa inyong panonood.